Libra, welcome to Amihan Tarot. Ito ay general reading. Pwede ka makarelate, pwede hindi. So, kunin mo lang ang mga message na para sa'yo. Paalala, lagi kong sinasabi, ito ay gabay lamang. So, nasa iyo ang desisyon kung paano mo siya i-apply sa iyong sitwasyon. At kung napadaan ka sa aking channel, please subscribe, pakihit yung notification bell, share, like, and comments na rin. So, Libra, itong reading na to ay para sa August 10 to August 16, 2026. Okay, ang iyong overall energy, Three of Pentacles. Challenge, Justice. Focus, King of Wands. What will happen in the future, the Empress. And then, ang outcome, the High Priestess. Three of Pentacles. Three of Pentacles is collaboration. Or gusto mo lang maging gusto mong palagi kang nandiyan sa mga kaibigan mo, nagsiselebrate, lumalabas kayo. Napaka-energetic na energy. Gusto mong i-enjoy lang ang buhay nitong linggo na to. Di maganda, di ba? Just positive, napaka-positive ng iyong energy. Or pwede ring ito'y sa trabaho. And then, nai-enjoy mo yung trabaho na meron ka ngayon. And then, ang iyong challenge, the Justice. The Justice is yung fairness or yung tinatawag na sa isang relasyon is equal give and take. So, kung ngayon, gusto mo mag-celebrate, gusto mo mag-chill kasama ng friends mo, maaaring meron kang pinagdadaanan na ibang bagay, kaya gusto mong i-enjoy yon sa iyong circle of friends. So, ito nararamdaman mo na kailangan mo ng balance is maybe sa ibang bagay. Pero syempre, the High Priestess na narito, hindi mo sinasabi yon sa iba. Kumaga, kinikimkim mo lang sa sarili mo. And then, ang focus, the King of Wands. Ito ba ang focus mo, si King of Wands, kung sino man to sa buhay mo? Or, ito yung energy mo na dapat ibalik mo sa'yo, sa sarili mo, na very energetic, maraming nagagawa, hindi lang sa personal, kundi sa trabaho. So, maybe dati, recently, nawala yung pagiging energetic mo sa'yo, sa sarili mo. And then, this time, kailangan mo raw i-focus. I-focus lahat yan. Ang pagiging maalaga, maski sa sarili mo. That's why, sabi ko nga, maaaring ito'y energy na dapat mong i-focus sa sarili mo o nakafocus ka sa isang tao. Which is, si King of Wands. Itong King of Wands, pwedeng babae, lalaki Walang gender to. Na iniisip mo ngayon. Kung sino man siya sa buhay mo. And then, ang iyong next action or the future energy, the Empress. The Empress is ang isang energy na napakakalmado, ito yung taong lahat mai-impress sa kanya dahil sa sarili niyang ganda, sa mga katangiang meron siya. Or, ito bang si King of Wands and the Empress is magkaibang tao na in the future, makikilala mo or ikaw mismo in the future, magkakaroon ka ng development physically. Meron transformation na mangyayari sa iyong sarili. Pwedeng sa physical, pwedeng sa the way you communicate. Hindi katulad ng dati, na siguro dati kang mahiyain, wala kang self-confidence, pero in the future, nakikita ko na may malaking improvement na mangyayari sa'yo. And then, ang iyong outcome, the High Priestess. Di ba nga, sabi ko, nawawala ka ng balance. Yun yung hinahanap mo kasi meron kang iniisip pero tahimik ka lang. Now, we'll see pag kinarify na natin.
So, Libra, ano kaya ang mga message na paparating sa'yo this week? The Three of Pentacles. I-clarify natin. Ten of Cups, Ten of Pentacles, and Three of Wands. Yes. Alam mo yung feeling na ang saya-saya mo ngayon? Kasama yung mga family mo, mga kaibigan mo, nagsiselebrate kayo. Napaka-positive na energy para sa'yo. Hindi lang sa'yo, pati sa mga taong nandyan sa tabi mo. At para sa'yo, isa yun sa mga nagiging inspiration mo. Ang magkaroon ng mga kaibigan at mga kamag-anak o family mo na laging nandyan sa tabi mo para magbigay ng saya sa'yo. So, this week, maganda yung energy mo. Positive. Yun nga lang, ang challenge mo is, may isang bagay na, yun nga, hindi mo sinasabi, bukod dito, is kaya ka nagkakaroon ng imbalance paminsan-minsan. Sabi nga, iba ang saya at nararamdaman na saya sa pamilya, iba rin ang nararamdaman na saya o ligaya sa isang relationship na meron ka, which is, pwedeng romantic, pwedeng hindi. Basta ang tingin mo, mahal ka niya, nandun lang yung focus mo. Pero this time, ewan ko kung bakit, meron kang hindi sinasabi. The Moon, King of Swords, and the Strength card. The Moon is fear, sadness, or mga bagay na hindi malinaw sa'yo. Hindi maliwanag sa'yo. So, deep within you, meron kang mga bagay na hindi mo masabi dahil pag sinabi mo, baka ma-misinterpret ka lang. Or kung may pagdududa ka, maglakas loob ka na sabihin sa kung sino man ang si King of Wands sa buhay mo is magkaroon kayo ng, alam mo yun, parang magkakasamaan kayo ng loob. Well, kung sa tingin mo may dapat kang sabihin, sabihin mo. Ano ba yun? Diba? Kalaruhin mo, kailangan mo magsalita. Maging fair sa sarili mo dahil sino bang sasamaan loob pagka meron kang tinatago na iniisip mo, nililihim sa'yo, pero maaaring hindi naman totoo kung ano man yung kutob mo. Maaaring hindi. Diba? Maaaring totoo, maaaring hindi. So, kailangan maging totoo ka. Kailangan ng clarity. Hindi yung magmamasid-masid ka lang at makikiramdam. Kaya ngayon parang yun yung merong nakabara sa dibdib mo na hindi mo masabi. Again, hindi to relasyon, pwedeng hindi relasyon na seryoso sa isang romantic partner or pwede rin naman sa mga ibang tao na kakilala mo lang. Pero para sa'yo, mahalaga siya. Pero, ang iniisip ko rito is, kung sino man to si King of Wands, imposibleng wala siyang parte na mahalagang parte sa buhay mo. Kasi, ba't ka malulungkot? Ba't ka masyadong apektado? So, ang focus mo is the King of Wands. The Lovers. Page of Cups. And the Two of Pentacles. Ayun. Yeah. Etong sinasama mo ng loob is na-clarify na which is commitment. Nasa tingin mo, by this time, hindi ganun kabalanse or let's say, may pagmamahalan, di ba? Alam mo yan. Alam din niya yan. Pero may mga bagay na siguro ang focus mo niya ngayon is hindi masyado dito. Maaaring busy siya sa ibang bagay, sa trabaho.
So, yun yung nagbibigay ng doubt sa'yo. Kaya, kahit gusto mo magkumpronta, natatakot ka. Kasi, maaaring ang duda mo lang yun, hindi ka sigurado. So, iniisip mo, once na pinumpronta mo tong taong to, is baka mapahiya ka lang. Okay. Yeah, yun na nakikita ko sa barahang to. Dahil itong taong to is nakikita ko naman na nandiyan pa rin siya sa tabi mo. Hindi naman porket ang relasyon is, yes, committed kayong dalawa. Kailangan nyo ng pagtutulungan sa maraming aspeto ng buhay. Pero meron din kayong iba't ibang ginagampanan na trabaho na kailangan yung gawin yun para sa sarili nyong stability. Like, paano ka mamamuhay kung wala kang trabaho, diba? Wala kang work. So, itong taong to, maaaring this time busy siya doon. Kaya hindi niya masyadong na-focus yung time niya sa'yo. But it doesn't mean na may lokohan o merong third party na nagaganap dito. So, doon mo na lang i-focus yung sarili mo na maging open-minded ka. Tigilan mo yung pagdududa kasi ikaw lang din ang nagbibigay ng stress sa sarili mo. And then the Empress, ang iyong future energy. King of Pentacles, Nine of Swords, and the King of Wands. King of Wands, King of Wands in the future. So, ikaw to, the Empress. Ang development o mas ma-improve sa'yo is yung pagiging overthinking mo. So, kasi yung pagiging overthinking mo, yan yung nagbibigay sa'yo ng anxiety eh. Kasi nakikita ko rito si King of Wands, kung sino man siya sa buhay mo, is focus siya sa inyong o sa kanyang stability when it comes to material things like trabaho, pera, para sa future. Pwedeng sa future niya, nakasama ka, future niyong dalawa. Pero ikaw to, lagi kang nag-iisip, laging may pagdududa. So, yun yung kailangan mong baguhin. Hindi pwedeng, pag may pumasok na hindi maganda sa isip mo, may kutob, may hinala, is, ayun na kaagad, tama na agad yung hindi. Kailangan mo ring pag-isipang mabuti. Meron bang pwede kang baguhin sa sarili mo? Or maybe nakasanayan mo na ganito ka na every time na makikita kang pagbabago, tulad niyan, hindi siya masyadong nagpo-focus sa relationship niyo dahil busy siya sa ibang bagay, which is nakikita ko rito, ang taong to is masipag, nagtatrabaho lang. Pero ito, ikaw, isip ka ng isip. Siya yung lagi mo iniisip. Well, kailangan mo maging independent paminsan-minsan. Hindi yung parang codependency yung nasa isip mo, yung hindi ka mabubuhay o hindi ka makakagalaw ng wala itong taong to. So, yun in the future ang kailangan mong baguhin sa sarili mo. And then, ang outcome, the High Priestess. 5 of Swords, the Fool, and the 3 of Pentacles. Yeah. Kung may pagdududa ka, tanggalin mo. Kasi diyan ka nag-i-struggle eh. May kumbaga insecure ka. Nai-insecure ka sa mga bagay na nagdududa ka sa kanya. Feeling mo, meron siyang kasama, meron siyang kinakausap na iba. No. Yun lang yung mga insecurities mo sa katawan. Well, tanggalin mo yan. Dahil yun yung walang kumbaga dun ka nagkakaroon ka ng low self-esteem sa sarili mo. Tingin mo hindi ka na maganda, tingin mo hindi na ikaw yung mahal niya. So ikaw lang yun, sa sarili mo lang yun. Iniisip mo lang yun. That's why the High Priestess. Pero hindi. Pagka ganitong relasyon, kailangan maging open ka. Kung nasiselos ka o may hinala ka, sabihin mo para alam nitong taong to, hindi yung duda ka ng duda, pero sa sarili mo lang. So, yun ang babaguhin mo, yung pagiging palaisip, overthinking, duda, insecurities. Yun yung nagkukos sa'yo ng anxiety. Okay, Libra. Ang last message.
You are worthy of love. No proof is needed. See? Sabi ko sa'yo itong taong to, may iba na siguro siyang pinagkakaabalahan, which is itong trabaho or may project siguro na kailangan niyang tapusin. Pero, you are worthy of love daw. So, yun na lang ang panghawakan mo. Magtiwala ka lang. Kasi, everything is okay. Ang sumisira lang dito is yung pag-iisip mo. So, this time, nitong linggo na to, tama to. Go with your friends and celebrate kung ano man yung gusto nyong gawin. Okay, Libra, ito ang iyong reading. I hope nagustuhan mo ang mga message na to. And see you again sa mga susunod pa nating reading. Bye!